ang ating pong speaker today, siya po ay currently serving as Kids for Christ UAE National Coordinator. UAE po ito, buong UAE. Siya po yung Kids for Christ National Coordinator ng UAE and member of KFC, Kids for Christ International Core Team. Ano po? And siya po ay married kay Tita Irene, year 2007. So it means dito, it will be 19 years na po. 19 years. 2007 sila kinasal. At the same year po, they joined CFC, Couples for Christ. 2007 din po. But before that po, Tito was a member of Singles for Christ since 2004. So medyo mahaba-haba na po ang kanyang experience sa ating community. And ngayon po, let us all welcome Tito Edmond Pablo. Pili na kayo dito. Hello. Yan. Okay? Hi, good afternoon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Nice. Hello? Okay naman din. Ulit tayo. Magandang gabi. Afternoon po sa inyo lahat. Ayan, it's nice to be here, no? And I know, marami po sa inyo galing last week, nandito na, no? Praise God. Palakpakan po natin ang bawat isa po na ulit sa balik. And I know it's very difficult po para bumalik. Tama po ba? Makapunta nga lang dito last week, tapos babalik pa kayo para ibang usapan na yun. Di ba? At iba-iba yung story natin. May mga bagong dating po ba? Welcome po natin. Palakpakan po natin. Thank you po. And I do understand na hindi po tayo lahat pinahalad na mayroong 2 araw na bakasyon. Tama po ba? Iba po sa inyo, parang isang araw lang. Baka iba sa inyo may pasok pang mamaya. O galing sa trabaho kanina. Pero pumunta kayo dito. Amen? Kung titingnan niyo po yung sarili niyo po ba, ako ba to? Si Edmond ba to na pumupunta parati sa ganito, pangalawang araw na? Di ba? Pero magtataka tayo, ba't na tayo hindi rito? Ako rin, ganun din tanong ko dati nung pumasok ako sa Singles for Christ 2004. Sabi ko, bakit sa Pilipinas naman ang galing itong Couples for Christ na to? Ba't dito pa ako umuupo? Di ba? Ba't dito pa ako umuupo at sumali sa ganito? Samantalang sa simbahan namin, ilang beses na ako niyaya, pero dito pa ako umattend. And I truly believe na isa sa pinakamagandang regalo sa akin ng Panginoon nito, na mapabilang sa community dito, lalo na nung nasa Singles for Christ ako. Kasi masasabi ko na ready ako ng Panginoon para sa buhay may asawa. Amen? Kaya kayo, alam ko, iba-ibang storya nyo rin, paano kayo napunta rito. Maybe some of you have been, how many times na-invite ng mga kaibigan nila? Diba? Pag hindi ka talaga umatingin, soryan tayo ng kandila. Mga gano'n, no? O kaya lang nga, parang bigla lang, nakasalubong sa simbahan. Pero iba-iba storya natin. Amen? Pero isa lang masasabi ko, ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para nandito ka. Hindi lang ikaw, kayong mag-asawa. Napakahirap mag-design. Dalawa pa kayo. Kung ikaw lang atin ako, ayaw mo matay, ako mag-isa. Mahal na mahal ka ng asawa mo, sasama na kita. O tumatawag na, ikaw sumagot dyan, ikaw umuo dyan Di ba? Andiyan na rin siya sa labas, sinusundo na tayo. Di ba? Pero imagine nyo, dalawa kayo nag-decide. O ba hanggang ngayon parang hindi pa kayo desidido. At nag-aagam-agam pa rin kayo. Pero ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Even before you say yes, ang Panginoon na mismo ang may nais na kayong dalawa nandito ngayon. Amen? Siguro iba sa inyo parang mag-weekend lang, me time. Mga brothers, alam ko, magigising ng umaga habang tulog pa yung mga misis na puyat kapapanood ng K-drama Umana na ka, magdababay ka, magbabasketball ka. Pag uwi na, tulog pa rin mga misis. O kaya nag-aayos na ng bahay, di ba? Pero tingnan niyo po. Pero isipin niyo,
kapatid natin. Pero tayo nandito ngayon, nakarating dito sa kagustuhan ng Panginoon. Sa bawat minuto, mensahe na narinig nyo ngayon, mag-reflect tayo, isipin natin, Panginoon, ano po ba talaga ang gusto nyo mangyari? Bakit po kami nandito ngayon? Yan ang tanong parati, who is Jesus Christ? Last week po, doon sa mga nandito, we talk about God's love. Karakter ng Panginoon yun, na magmahal, magmahal. Hindi yun sa kondisyon mo eh. Hindi yun sa anong kondisyon mo ngayon. Hindi ito yung dahil mabait ka ngayon, bibigyan kita ng gantimpala. Hindi. Ang Panginoon ay parati tayo mamahalin niya, mamahalin tayo. Even if He created us before He created us. Kaya niya nilikha niya yung mundong ito kasi punong-puno siya ng pagmamahal at nais na lamang na ibahagi ang pagmamahal na to. Aanin mo ang pagmamahal kung wala ka nang pinabahagi na. Tama po ba? Self-love daw, o sige. Pero naghahanap ka pa rin na ibabahagi mo yan. Di ba pag masaya ka, gusto mo may kausap ka? Tama po ba? Kung masaya ka, gusto mo i-share yan sa ibang tao. Di ba? Pag sa trabaho, na-promote ka. Di ba? Tao ka kagad sa misis mo. Di ba? Na-promote ako. Dagdag 2,000 sa sahod. Pero totoo, 3,500. At least share mo, di ba? Masaya. Tama ba? Yung mga misis natin, pag nanonood ng k-drama, di ba tuntua yan? Kaya mga brothers, sikreto po to. Sabayan natin sila manood. Kasi pag sila kinikilig, naghahanap ng mayayakap yan. Di ba? Oo. Tingin ng misis ko sa akin, ako si Captain Red. Captain Red, hindi ko na. Basta yun, di ba? Kasamahan natin. Kasi, aanin mo ang pagmamahal. Yung kilig na yan, yung sarap ng feeling, kung wala kang share. At gano'n ang karakter ng Panginoon. Hindi yun sa kondisyon mo ngayon. Ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi titigilan. Kahit ikaw, pagod ka na. Nalapit, hingi ng tawad, hindi magpapagod ng Panginoon. Kasi karakter niya. Ngayon, magpapakilala siya. Sino ba si Kristo sa buhay natin? Tinanong niya ang mga apostles niya, sumusunod siya, ano ba tingin mo sa akin? Ano ba sabi ng mga tao sa akin? Yan ang tanong, di ba? Sabi ni Peter, you are the Messiah. And he can only say that kasi parati niya kasama si Kristo. Iba-iba sinabi. Sabi nila, ikaw raw yung propeta. Ikaw raw si Isaiah o si, nagkatawan tao ulit. Katulad ni Juan the Baptist. Pero si Peter, sinabi, ikaw ang Messiah. Diba? Kilala natin si Kristo. Si Irene po, nakilala ko. Si Kristo. Si Irene po naman. Pamilya ko muna. Pamilya ko. Si Irene po nakilala ko sa Singles for Christ habang nagsiserve po kami sa music ministry. Na hindi ko na kukwento kung sino unang kumindat. Unfair po. Wala, di nyo marinig yung story niya kasi sa bahay po siya ngayon. Kasama yung mga bata. No? Pero so, while serving the Lord, nakilala ko siya. Dumating ako rito sa Dubai year 2004. Yung kuya ko pala, kasama ng asawa niya, kagagraduate niya ng CLP sa Corpus for Christ. Tinanong niya kasi ako kung samahan ko si nanay dito para mag-alaga sa unang anak nila. Di ba ganoon tayo mga Pilipino? Invite mo yung nanay mo para mag-alaga. In 3 months, sinama ako yung nanay ko dito. Pero wala akong kaplano-plano para mag-stay dito. Ako po yung taong na walang plano para mag-abroad, sa totoo lang. Gusto ko sa Pilipinas lang, okay, may trabaho, di ba? Aktivista po ako, kaya hindi ako naniniwala kung saan-saan, ano na yan. Doon ako, kontento na ako. Pero dahil sa kalasingan ko, bad trip ng New Year, dinano ako na kuya ko, ano, gusto pumunta sa Dubai. Sige, kuha mo akong visa! Kinuhanan nga ako ng visa. Nagtataka yung kapatid kong isa, kasama ko sa Pilipinas, anong gagawin mo sa Dubai? Anong trabaho? Hindi ko alam. Graduate po ako ng political science. Ang tatay ko, hindi niya alam kung anong gagawin ko sa buhay. Magbabanda ba ako, maglo-lawyer ba ako, magtatambay? Hindi ko alam eh. Pag-graduate ko ng political science, hindi ko na alam kung anong trabaho ko eh. Siguro sa Tondo, batang Tondo po ako, sa bawat kanto, makipag-debate na lang ako habang umiinom, o per oras 200. Diba eh? Sabi ko, wala na talaga ng trabaho, artista na lang. Totoo lang, pag oo sa kuya ko, pagpunta rito, I just want to escape something
na parang feeling ko sa Tondo, sa buhay na nangyayari sa akin doon sa Maynila, parang sawa-sawa na ako. At para sa mga tropa ko, diyan ka na lang sa Dubai. Kasi para sa ala, na-excited ako rito. Wala nang detalye kung ano kalokohang ginagawa ko. Pero para sa ala, diyan ka lang, umahimik ka. Tuwan-tuwa ako. Wala ang tatay ko, wala ang mga magulang ko, nanay ko, diyan lang. Ang feeling ko rito, malayang-malaya na ako. Mga pag-bar hopping, kung saan pupunta, walang tatay na malinita sa'yo. Pero iba pala yung plano ng Panginoon sa akin. Niready niya ako para sa pamilya. Kung babalik ako yung buhay na yun, hindi deserve yung pamilya ko ngayon kung ano yung buhay ko noon. And I thank God. I really thank God. Kahit marami akong tanong nun. Kahit feeling ko lang, doon ako sa Singles Workers, para tumingin lang ng network, nakakap ng trabaho, may maganda, ganun. Ito pala may plano ng Panginoon sa akin. Amen? Kaya ganun din ang gusto ng Panginoon sa inyo ngayon. Pakinggan natin siya sa mga oras na to. Mga anak namin ngayon, nagsimula sa Kids for Christ. Ngayon po, nasa Youth for Christ sila. Si Nathan just recently po, naging chapter head na rin siya. Sabi ko, parang kung titingnan ko yung buhay binata ko, hindi ko akalain na paano papalaki itong mga batang nito. Diba? Maglaro muna tayo. Mabilis ang laro. Magpa-flash po ako ng tatlong facts about Jesus. At alamin natin kung ano po sa tatlong yun ang isang mali. Hindi totoo. Okay ba? Unahin natin. 2 truths and 1 lie about Jesus. Pinanganak daw siya sa Nazareth. Sa manger daw siya pinanganak at anak daw siya ng kapintero. Ano po rito yung isang tingin nyo na hindi tama? Born in Nazareth. Tama. Kasi pinanganak siya sa Bethlehem. Pero lumaki siya sa Nazareth. Tama po ba? Okay. Next. He forgives sins daw. He never gets angry. And he performs miracles. Talaga? Si Jesus yun pinag-usapan natin. Hindi yung Mr. Net. Hindi, nagalit din siya. Tama, ano yung pagkakata nagalit siya? Di ba? Yung sa templo. Ang gira na niya, no? Di ba? Okay, nagalit din siya. Pero yung galit lang niya yun, dun lang sa pangyayari yun, hindi personal. Hey, He died on the cross, He resurrected after 3 days, He will never come again. Sure kayo? Babalik siya? Okay, yan ang pinaniniwala ng pagbabalik niya. Okay, Jesus is the Son of God. Jesus fully God, fully man. Jesus a half man, a half God, and a half man. Half God, half man? Diba? Half ba? Half Filipino, half Filipina. Parang of course, kahit nagkatawang tao siya, Diyos siya. Diba? Okay. Next, Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is ordinary prophet. Tayo po bilang mga Kristiyano, hindi siya ordinaryong propeta. Siya ang Messiah ang inihintay ng bawat isa. Okay. Then, he's a lunatic. Anig-anig daw. He raised people from the dead. He performs miracle. Lunatic, di ba? Hindi. Bili mo, kung ganun-ganun siya, no? Bakit tayo nandito? Sumunod tayo ng adya. Yan, yan na. Di ba? Basahin po natin ito sabay-sabay. To get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Naniniwala po ba rito? Na pag gusto mong makilala lalo yung tao, kailangan mong magkaroon ng oras para makilala lalo siya. Amen? Balikan natin mga panahon na naliligaw si Mr. sa inyo, mga misis. Tama po ba? Ano ba yung mga oras niya para makilala niyo siya? Diba? Siguro mga iba sa inyo, matagal na panahon na nanliligaw, mga brothers, tama ba? Mga 5 years. In 5 years na, 10 beses na kayo binasted. Kayo pa rin, di. Diba sa inyo, siguro 6 months, di ba? Yung 1 week, lakas na natin. Di ba?
Pero, dumating ka sa certain point na masasabi mo na siya na talaga. Tama po ba? O hanggang ngayon hindi ka pa rin sure? Paki-screen nga lahat ng mga to. Kami ng nanay ko, may usapan kami ng nanay ko. Na pag sinabi ko sa kanya, Nay, eto na yun, sigurado na yun. Di ba? Kaya nung time na nasa Singles for Christ kami ni Irene, nasa fellowship kami, sa park, tumawag ako sa nanay ko. Kumusta ka, Nay? May pakilala ko sa inyo. Kinusap ng nanay ko, gano'n. Tapos, sabi ko, pagbalik sa akin ng telepono, sabi ko, Nay, eto na yun, ha? Ha? Sigurado ka? Pakiusap namin. Bugay kay Irene, ha? Sabi ng anak ko, ikaw na raw talaga. Sa palagay mo, kaya niya na magpangbuhay pamilya? Sabi niya gano'n ng nanay ko. Nagtanong siya kasi, alam ng nanay ko, magkano yung sahod ko? Tsaka nag-aaral. Abunado pa nga raw yata siya sa akin. Pero, meron kang talagang certain point na masasabi mo na, ito na talaga yun. Kasi dumating na point na nakilala mo na siya. Ba't dito natatapos yun eh? Yun lang yung parang nagsisimula. At pagkatapos niya, parang tinatanggap mo na lalo ko pa siya lalo makikilala. Amen? Parang ganun ang story namin ni Irene. Nung nasimula, wala kang katapusang kwentuhan kami. Gustong-gusto namin yung maglo-long drive. Nung panahon na yun, nung naliligaw ako sa kanya, siya yung nagda-drive. Oo, kasi wala akong lisensya siya, may lisensya siya. Di ba? So, pag sinusundo ko siya, actually, nakikisabay lang ako ng pag-uwi. Mapapabilis ang uwi ko kaysa magbas ako dati, wala pang metro eh. Di ba? Matatagalan. Kung saan kanya ako sasabay, mas mabilis ang uwi. Pero kwentuhan kami ng kwentuhan. Di ba? Meron tayo na ilang taon na kami mag-asawa. Eh, pag umuwi kami sa Pilipinas, eksakto, may pelikula si Sarah Geronimo. Eh, alam mo na, mga popstar. Ganun eh. One time, ang palabas yung breakout playlist. Di ba? Usually ako bilang supportive na asawa, sinasama ko siya manood, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, pag kinikilig, andyan ako, gano'n. Sasama ko siya. Pero this time, yung habang nanonood ng pelikula, nakikita ko yung sarili ko ron. Buhay banda, naglo-law school, tapos parang nagkakaroon problema gano'n. May mga portion pala ako na hindi ko pa nakukwento kay Irene. Kaya kwento sa kanya tungkol sa buhay ng babanda ako habang nag-aaral ako. Natutulog na kami, makiga na kami, kwento pa rin ang kwento. Tawa naman siya ng tawa. Mga bandang alas 5 siguro, sabi ni yung mother-in-law ko, kayong dalawa, parang di ba kayo natutulog? Kwento kayo ng kwentuhan. Yun kami, tapos labas kami, nandun kami sa labas. Magkakape kami na Eileen, umaga na, kwento pa rin ako ng kwento. Walang katapusan. Diba? Hanggang kahapon, nagkukwentuhan pa rin kami. Sabi ko, may talk ako, tara na. Diba? Kasi habang kasama mo siya, marami pa yung pagkukwentuhan, kahit paulit-ulit na yan. Kasi lalo mo nakikilala. Amen? Ang Panginoon ganun din. Gusto niya makipagkwentuhan sa'yo. Gusto niya rin marinig yung kwento mo. Kahit alam niya na yung kwento mo. Pero gusto niya marinig galing sa'yo. And para mangyari ito, we need time. Tama po ba? Kailangan ng time. Ang mga mister natin, mga misis natin, nakilala mo yan kasi nagkaroon ng time. Spending time with each other. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Nagpapakilala siya sa atin. Si Kristo, ito ang tanong, sino ba si Kristo? Talaga. Ano sinasabi ng iba? Si Kristo in history, bago pa siya dumating dito, centuries before Him, the Old Testament all leads to Jesus. In preparation sa pagdating ni Jesus. Bilhin mo, thousands of years, hundreds of years, sinasabi ng mga propeta na parating na siya. Meron po bang pinanganak na gano'n? Na hundreds of years pa, sinasabi na dumating? Diba? Eh tayo nga rito parang 9 months notice lang. Nagkabiglaan lang. Diba? Wala. Sino ang history? Sa history, nahati, nagkaroon ng BC, ng AD. Tama po ba? Tayo, pag pinanganak tayo, birthday lang. Diba? Pero si Kristo, nung pinanganak, nahati ang history. BC at AD. Maring iba sabihin ng iba. Siyempre, diniklara yan ng mga iba, ng mga royal, ng mga hari na gano'n, kaya naging ano yan. Pero, may ganung impact kasi si Kristo. Kaya even yung
The kings that time, or rulers that time, decided that we need to declare this. Diba? That's history. Pero kung tutuusin, kung gano'n na alam niya, simple lang naman siyang tao. Pinanganak na sa Bethlehem, sa manger. Diba? Sa sabsaban. Tayo, nung mga pinapanganakin mo, may mga anak dito, nisip natin kung private o ward. Diba? Sasabihin ng mga in-laws natin, hindi, dapat private, hindi sa ward. Pero si Kristo, simple-simple lang, sa manger. Diba? Si Kristo, pinalaki ng karpintero. Nung panahon naman kasi noon, ilan lang talaga nakapunta sa mga sinasabing eskwelahan. Tama ba? At ang natututo ang bata kasama ng mga pamilya niya. Kaya lumaki si Kristo bilang karpintero kasi ang tatay niya ay karpintero. Di ba? Simple lang. At si Kristo rin, within his ministry, nagsimula siya ng ministry niya at the age of 30 up to 33 years old. Hindi siya nakalayo sa malayo talaga, 150 lang kilometers. At yung mga bayan na pinupuntahan niya, less than 50,000 people lang. Hindi talaga siya pumunta sa major cities or what. Diba? Sa maliliit lang. 50,000 lang ang population ng mga pinapupuntahan niya. Pero sa simpleng buhay niya ngayon, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya. Diba? Hindi siya katulad nila Plato, nila Aristotle, na napunta sa mga school of thoughts, talaga pinag-aral. Pero siya, dahil siya ang Diyos, at siya ang pinag-uusapan ng Old Testament. Diba? Siya pa rin, alam niyo mga ito. Kahit anong mangyari, paikot-ikutin man, alam niya yung mga sasabihin niya. Wala siyang army, katulad ni Alexander the Great, but he conquered the world. Magnetic leader. Mali mo, 3 years lang talaga yung ginawa niya in his ministry. Pero ang daming followers. At marami nagpa-martir. Yung martir, hindi lang yung nagtiis. Yung hindi katulad ng ginawa natin mga mister mo, nagpa-martir tayo. Hindi yun. Ang martir na to talagang namatay para sa pangalan ni Kristo. Diba? As a magnetic leader. And Jesus is also, aside from that, ano yung sinasabi niya talaga? Ito yung talagang karakter ni Jesus. That Jesus forgives sins. Diba? Ito yung titingnan natin. Nagpapatawad siya ng kasalanan, kahit alam naman natin na hindi naman siya talaga yung ginawa ng kasalanan. Diba? Halimbawa, nagkasala tayo sa misis natin, saan tayo nagsusorry? Sa kanya dapat, di ba? Hindi doon sa best friend natin. Pare, sorry, nagkasala ako sa misis ko. Hindi. Sasabihin ng mister ko, okay lang yung brad, pinapatawad na kita. Pero si Kristo, lahat ng mga pinagaling niya, ang sinasabi niya, pinapatawad ako yung kasalanan. Di ba? Kaya ang sabi ng mga high priest na, bakit gano'n nagpapatawad siya ng kasalanan? Tanging Diyos lamang ang makagawa nun. Ibig sabihin, siya ang Diyos. Si Kristo rin, na possess ng mga power and pag-aari ng itong lahat ng ito. Di ba? At si Kristo rin, na nagsasabi directly na siya ang Diyos. Di ba? Kanina naling natin, I am. Nung tinanong siya, di ba, sagot niya, I am. During the time of Moses, yung nasa burning bush, si Moses tinanong niya, ano sasabihin ko? Pag tinanong ko, sino ka? Anong sagot ng kausap niya? Sabi mo, I am. And that was 1,000 years before Jesus Christ. At the same answer na sinagot ni Kristo, I am then, ang sagot niya. So, ibig sabihin, ang Diyos na kinikilala ni Moses ay parehas na Diyos na kinikilala bilang si Kristo. So, kung lahat ng ito ay kasinungalingan, di ba? Nagsisinungaling si Kristo. Ibig sabihin nun, karamihan na sumusunod hanggang ngayon, tayo naniniwala Kristo ay sumunod sa kasinungalingan. Kung hindi siya nagsisinungaling at hindi niya alam na nagsisinungaling siya, ibig sabihin, ganun siya? Diba? Hindi. At ang tanging ano lang doon ay totoong Diyos natin, ang Panginoon. Si Kristo ay anak ng Diyos. Nagkatawang tao para makasama niya tayo. Nagkatawang tao siya. At
bilang Kristiyano, ito yung tayong nanampalataya sa Panginoon. Di ba? Para makilala pag nakilala, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, doon tayo tinatawag ng mga Kristiyano. Di ba? Christian kayo? Akala ko Catholic kayo. Kasi akala na magsabing Catholic, hindi Christian. Di ba? Kasi ang inisip nila ng Christian, yung kanta ng kanta, ganun-ganun, di ba? Magagaling yung preacher, di ba? Tapos, parang ganun eh. Pero, Kristiyano ka pa rin ba? Bag wala na yung mga kantahan yan? Kristiyano ka pa rin ba? Bag wala na yung masaya, kwelang-kwelang preacher? Di ba? Di ba pwedeng pogi lang? Di ba? Parang, di ba, ang pagiging Kristiyano ay yung personal relationship mo sa Panginoon na tinatanggap mo siya. Amen? Di ba? Parang ikaw, nung kinasal ka, tinanggap mo ang apelido ng mister mo. Wala kang choice. Di ba? Sa Irene, parang tatanggapin niyo ba yung pagiging fahot ko? Di ba? Ang ganda-ganda ng apelido niya, pagsulingan. Papalitan mo ng fahot, di ba? Pero tayo, pag tinanggap natin si Kristo, tatawagin tayo, Kristiyano. Amen? And we should be proud of it. Pero yung kalakip nito, para lalo natin siyang makilala. Di ba? So, Jesus' entire life is salvific. It is through the cross, Jesus revealed His true identity. Kahit ano sabihin ng history, kahit ano sabihin ng mga tao, di ba? Makikilala natin ang Panginoon pag kinilala natin siyang personal. And through the cross, diyan natin malalaman kung ano talaga si Kristo. Sabi nung katrabaho ko, ibang lahi siya, Kristiyano, hindi Katoliko. Sabi niya, bakit kayo mga Katoliko? Sa bawat simbahan nyo, may krus parati. Nakapako si Jesus. Samantalang, nabuhay na siya muli because of resurrection. Parati nyo lang siya pinapahirapan. Sabi niya gano'n. Alam niyo sagot ko? Alam ko sa inyo, okay lang naman yun, resurrected Christ. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, Katoliko, ang pagkapako ng Panginoon sa krus ay tandahayan ng pagmamahal niya sa atin. Yung pinako si Jesus sa krus, panahon niya is embarrassment yun, shame, di ba? Lahat yun, parang niyuyurakan siya. Parang wala siya kwenta kaya pinako. Pero para sa ating naniniwala sa Kanya, ito yung tanda ng gano'n niya tayo kamahal. Di ba? Tingnan natin yung krus. Tanong mo, gano'n kamahal ng Panginoon? Ganito. Sobrang stretch na ng kamay niya. Pinako pa yan para permanenteng nandyan yan. Di ba? Ibig sabihin, wala nang atrasa yung taas ng kamay niya yan. Ganito kita kamahal. Kaya pag tinatanong natin ng Panginoon, Lord, mahal mo ba talaga ako? Parang feeling ko kasi parang napapabayaan mo ako. Parang feeling ko napapabayaan mo ang pamilya ko. Di ba? Every time you go to church, lalo na sa St. Mary's, makikita mo si Kristo sa'yo. Ganun. Ganito kita kamahal. Ganito kita kamahal. Kahit naghirap ako, ganito kita kamahal. Nagkatawang tao ang Panginoon dito para sabihin sa iyo na yung paghihirap mo, pinagdadaanan mo, pinagdaanan ko rin yan. Yung mga kahihiyan mo, yung kinakatakot mo mapahiya ka, pinagdaanan ko na yan. Yung mga binetray ka ng mga kaibigan mo na akala mo tutulong sa'yo. Nasaan sila nung pinako ko? Wala, pero dito talaga kamahal. Nagkatawang tao si Kristo rito para sabihin sa'yo, ano man ang pinagdadaanan mo sa mga oras na to, wala yan. Kasi hindi dyan natatapos yan. Hindi dyan natatapos yan. Tandaan nyo, merong resurrection. We are Easter people. Hindi natatapos ang buhay natin sa Biyernes Santo, tandaan nyo yan. Kaya tayo nagsisimba tuwing linggo kasi si Kristo ay nabuhay ng linggo. Amen? We are Easter people. At kung ano man ang pinagdadaanan nyo, hindi niya matatapos. Meron yan Easter Sunday. Hindi tayo natatapos sa sorrowful mystery. Meron tayong glorious mystery. Amen?
Yan. The cross is the means by which we can truly know Jesus. Tandaan niyo po yan. Yung cross. Yan ang tanda ng pagmamahal niya sa atin. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop personal relationship with Him, then we become truly Christian. Again, personal relationship. Para makilala mo ang Panginoon. Tatanggapin natin siya. Di ba? Walang makakapasok kung walang magbubukas ng pinto. Ikaw, ready ka pang pagbuksan si Kristo sa buhay mo? Ready mo bang bukas? Pag tinanggap natin siya, siya magpapakilala mismo sa atin. Good thing, sabi ko nga kanina, even before you say yes, ang Panginoon na ang gumawa ng paraan para lalo mo siya makilala. Ang kailangan mo na lamang ay tanggapin siya. Amen? It is Jesus that you seek, sabi ni Pope St. John Paul II. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. Tama ba? Lahat naman tayo naghahanap ng kasiyahan. He is waiting for you when nothing else you find satisfy you. He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provokes you with that thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to stifle. Diba parang ang gusto sabihin sa atin dito ni St. John Paul na si Kristo yung parang pupuno ng kakulangan sa buhay natin. Napansin niyo po ba yun? Na parating, kahit ano, ibigay mo na yung best mo, parating may kulang. Sabi mo dati, gusto ko nang pumunta ng Dubai. Pag pupunta mo rito, sabi, kailangan mo ko nang maghanap ng trabaho. Magkaroon lang po ako ng trabaho, Lord. Paglilingkuran kita. Nagkaroon ka ng trabaho, di ba? Eh, ang sahod mo kulang. Tapos yung bagong dating sa opisina, mas mataas pa yung sahod sa'yo. Lord, ba't ganun? Parating may kulang. Nag-aaral tayo, makagraduate ako, Lord. Makapasa lang ako sa exam ko. Makapasa lang ako ng board exam ako, Lord. Maraming nakapasa ka, yes, thank you, Lord. Diba? Pero, nahanap ka pa ng trabaho. Walang katapusan. Yung barkada ko po, nung sabay kami pumasok sa law school, siya nakapagtapos, naging abogado. After niya pag maging abogado, sabi sa akin, Edmund, ito na pala yun. Ito na pala yung hinihintay ng ilang taon, gano'n. Yung taon mo lang pagbabago. Parang may kulang pa rin. Diba? Sa pamilya natin, dati, gusto ko na makarating ng ganitong sahod, ganyan lang. Pero parang kulang pa rin. Alam niyo mga kapatid, sa bawat buhay natin, parating merong espasyo, may kulang. At masasabi ko lang sa inyo, tanging Panginoon lamang ang kaya magpununan. Hindi yan kaya punuan ng kahit sino. Ng barkada mo, ng inom, ng kahit ano, hindi kaya punuan yan. Pag tinry mo punuan yan ng iba, wala yan. Kung saan ka dadalhin. Sa kakulungan ng buhay natin, kung ano yung espasyo, yung emptiness na sinasabi mo sa buhay mo, ibigay mo sa Panginoon yan. At sa espasyo yan, doon siya magpapakilala sa iyo at masasabi mo, Lord, tunay na Panginoon ka. Dumarating sa punto tayo na parang piling natin tayo yung pinaka-down na. Yung rock bottom na talaga. Kung may mas mababa pa dyan, mas mababa pa pang ganun eh. Ano ibig sabihin nun? Sinusubukan ka ng Panginoon? Ako, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala, sinusubukan ako ng Panginoon. Nilikha niya ako, binigyan niya ako ng mga anak, pinagkatiwala itong mga batang ito para palaki sila. Tapos pagtitripan niya lang ako, tingnan ko nga kung hanggang saan ka. Hindi siguro ganun Panginoon sa atin. Ang para sa akin, sa bawat paghihirap at dasal at iyak ko sa Kanya, kasama ko siya nakikinig. At tinatanggap ko, Lord, may pagkukulang ako at ikaw lamang ang makakapuno nito. Truly, mga kapatid, sa bawat panalangin na dinidinig, pinakikinggan at tinutupad ng Panginoon, kung mo masasabi sa Kanya na Diyos ka talaga. Amen? Diyos ka talaga. Sa bawat milagro nangyayari sa buhay mo, sa bawat panalangin na tinupad niya, di ba yan ang tanda sa iyo na Diyos ka talaga? At lalo kang kumakapit sa Kanya?
Kaya minsan nasasabi ko, kaya siguro walang katapusan ng problema. Kasi, pag wala akong problema, baka nakalimutan ko na ang Diyos. Pero bawat problema, sinasalubong ko na lang siya ng may saya, pag-asa. Na alam ko, kasama ko ang Panginoon. Malay nyo, kapatid, kaya ka nandito ngayon. Kaya ang Panginoon ang gumawa ng paraan para kayong dalawa mag-asawa ay nandito. Kasi alam niya kung anong pinagdadaanan ng mag-asawa ngayon. Gusto niya lang sabihin sa inyo, sa bawat pagtatalo niyo, hindi pagkakunawaan, ako ang kailangan Diyos sa buhay ng mag-asawa. Siya na ang gumawa ng paraan ulit. Para nandito kayo, para sabihin sa inyo, kailangan natin siya sa buhay natin. At kung kayo naririnig niyo sinasabi ko, sabihin niyo sa sarili niyo, Lord, kailangan kita sa mga oras na ito. Marami man ako tanong, pero alam ko, kailangan kita. Salamat, kasi ikaw na unang gumawa ng paraan para magpakilala sa akin. Bilang Kristiyano, ano po ito? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. Yan, paulit-ulit, no? Nagpapakilala at pagkaroon ng relationship sa Kanya. A Christian is a person of faith, hope, and love. Faith, pananampalataya sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya. Diba? Even if it's impossible, but we truly believe ng Panginoon yan eh. Gagawin niya mga lahat ng yan. Diba? Gagawin niya lahat yan. Yung mga tingin natin imposible, sa Kanya wala yun. Ako naniniwala, ang bawat isa sa atin dito, bibigay niya na sa buhay natin ng mga milagro sa buhay natin. In that 3 years of His ministry, anong ginawa niya? He's just not just proclaiming the good news. He performed miracles. Healing the sick. Bakit? Because of these miracles and something extraordinary. Diyan tayo nakikinig. Diyan tayo naniniwala. Diyan tayo lalo nagpo-focus sa Kanya. At ang Panginoon, bibigyan tayo ng pagkakataon maramdaman yung miracle sa buhay natin. Kasi pag na-experience natin siya, doon tayo lalong maniniwala sa Kanya. Kahit sabihin ko sa inyo ngayon, mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaran ng Panginoon. Pero kung hindi mo na-experience talaga ito sa buhay mo, diba? Parang, ito lang yan, pasok dito, labas dito. Pero bagyan, tumanim sa buhay mo, sa sarili mo, masasabi mo, Diyos ka. Dumating ko sa punto na kailangan ko ng trabaho. Sa mga oras na parang wala akong alam kung saan pa ako lilipat eh. Unang trabaho ko dito, for 8 years, komportable ako. Hindi ko alam kung pag lumipat ako ng ibang trabaho, makatatanggapin ba ako? Anong credentials ko? Diba? Pero, dahil sa awa, grasya ng Panginoon, kailangan ng pamilya ko. Nakalipat ako ng trabaho, start small company lang siya, pero malaki yung potential. Habang tumatagal, kahit hirap na hirap sa trabaho, sabi ni Eric sa akin, ito yung answered prayer natin eh. Tiniis, lumaki, inabsorb na sa malaking company, inabsorb na mas malaking company ngayon, naging international company na siya. Kung ako mag-a-apply ngayon sa company ko, from my credentials, hindi ako papansinin. Next. Pero sa plano ng Panginoon, sinimulan ako sa maliit na company hanggang ma-observe ngayon malaking company. Na hindi ko alam kung magiging direction ko. Akala ng mga tao tuloy, engineer, architect ko. Hindi, nakiki-engineer, architect lang ako. Kung nakapunta sa ibang bansa para sa ibang proyekto, di ba? Kung babalikan ko, hindi ito dahil sa katangian ko eh. Pero sa pagmamahal at pangako ng Diyos sa pamilya ko. Kasi deserve ni Irene, ng mga anak ko, at mga pamilyang sinusuportahan namin na mabless sila. And I truly believe ang bawat isa sa atin dito i-bless ng Panginoon para maging blessing kayo sa pamilya niyo. Sa daan-daang membro ng pamilya niyo, bakit ikaw nandito? Ang hirap-hirap lumabas sa immigration, bakit kayo nandito? Di ba? Ibig sabihin, may plano ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. And He wants to bless you so that you can become a blessing to others. Wag kayo ang nagpapadala sa Pilipinas, kayo pinakikinggan ng mga kapatid, pamilya niyo, tama po ba? Kung ano sinabi ni ate, yun lang. Otherwise, walang padala. Di ba? Kaya pag sinabi niyo sa kanila, mahal tayo ng Diyos, maniwala kayo, makikinig sa inyo mga
pamilya niyo sa inyo. Hope. Maasa tayo parati. Maasa tayo parati. Every time na nagigising tayo, pag-asa parati ang hawak natin. Amen? Tandaan yan, pag-asa parati. Kahit feeling nyo down na, wala na solusyon din. Pag-asa parati ang bigay ng Panginoon. And of course, pagmamahal. Pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal natin sa kapwa natin, lalo sa asawa natin. Amen? Ayan. The Lord knows those who are His. Sabi yan, the Lord knows. Alam niya kung sino yung para sa Kanya. Kaya ka nandito kasi alam niya, ikaw, para ka sa akin. Edmond, para ka sa akin. Kahit hindi ka naniniwala, kahit sinasabi mo, ako na yung pinakamakasalanan. Tropa ko, ganito, hindi. Alam ng Panginoon, ikaw, para sa akin ka. Maghihintay ako hanggang ma-realize mo na ikaw, train, then, para sa akin ka. Para sa Diyos ka. Okay? So, mga kapatid, ang tanong sa atin, ano ba si Kristo sa buhay natin? Pagkatapos natin marinig ang lahat ng ito. Di ba? Tatanungin ka, ano ba sa akin? Ano ba tingin mo sa akin? Di ba? At ikaw lamang makapagsalita, makapagsabi niya. Pero, ang sagot ng Panginoon, pag tinanong mo siya, Lord, ano po kaya ako sa iyo? Ang sagot niya sa iyo, alam ko, ikaw para sa akin. Good afternoon po sa inyo lahat at magpalain tayo ng Panginoon.